Hello everyone! We're back to our devotion. Alam ko, na-miss nyo to. Pero bago tayo magsimula sa word natin ngayon, ito muna yung tanong nyo sa inyong mga kasama dyan. Sa barkada, kasama nyo sa bahay, or maybe nagkukwentuhan lang kayo during break time. Sino ang may authority sa bahay nyo? Alam nyo yun, yung masasabi mo na pag nagsalita yun yung merong bigat o yung may weight. At madalas, siya yung nasusunod. At bakit? Diba? Sige, take your time. I-pause nyo muna tong video na to and then pag-usapan nyo. Magandang kwentuhan yan. Sino yung nasusunod talaga sa bahay nyo? Okay? And then balik tayo. Okay, maganda ba naging kwentuhan natin? Grabe tong eksena na pag-uusapan natin sa Mark chapter 1. Habang nagtuturo si Jesus sa isang synagogue, biglang may lalaking sinaniba ng demonyo at sumigaw. What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? Sabi, I know who you are. You are the Holy One of God. Sabi rin sa verse 24. Grabe, no? Imagine niyo nagtuturo si Jesus, may lumabas na nasasaniban ng demonyo. Kaya kayo, mag-iingat kayo, okay? Kapag tayo minsan, akala natin kung nasa holy place tayo, kung nasa place of worship, walang nakakapasok na may sanib. Ito nga, si Jesus na nga ito nagtuturo sa synagogue. And yet, may isang tao doon, siguro hindi mapagkayanan ng mga demonyo, lumabas at nagsisigaw. Nakakagulat, di ba? Ang nakakatawa, kilalang kilala ng mga demonyo kung sino talaga si Jesus. At takot na takot ito sa kaya niyang gawin. At ang mas matindi pa, yung mga tao sa paligid niya, hindi pa nila lubusang kilala kung sino talaga itong nagtuturo sa kanila sa synagogue na si Jesus. Kaya, minsan, nakakatawa rin. Hindi ba nakakatawa? Nakakagulat. Mas kilala pa ng demonyo kung sino talaga si Jesus kaysa sa mga tao na, alam mo yun, palasimba, nakikinig sa Diyos and all. Now, ano yung pwede natin matutunan based on this story? Number one, demons know who really or who truly Jesus is. The Holy One of God. Kahit masama yung mga espiritong ito, may tama namang theology. They fear Jesus. They acknowledge His authority. Grabe, di ba? Hindi lang nila alam yung pangalan ni Jesus. Hindi yung kilala kita. No, alam nila yung identity niya. Maraming tao kasi ngayon, alam mo, nasa loob mismo ng simbahan, palasimba, religiously, paladasal, pero hilaw or kulang yung pagkakakilala kay Jesus. May idea lang sila tungkol kay Jesus. Mabait siya, healer siya, good teacher siya, provider, kaya nga tayo dasal ng dasal kay Jesus. Pero do we truly know Him? That He is the Holy One of God. Knowing about Jesus is different from knowing Jesus. Magkaiba po yun Knowing about Jesus is different from knowing Jesus. Ang kaalaman po ay sa ulo, sa mind lang. Iba po yung sa puso. Iba yung talagang alam mo, kilala mo sa puso mo kung sino si Jesus. Meron kang personal encounter. Okay? Iba po yung pagkakakilala sa puso. Kaya natatakot yung mangyayari sa kanila, di ba? Na-mention po yan sa Biblia din, yung mga mangyayari po sa mga tao na hindi alam kung sino talaga si Jesus o hindi sila kilala ni Jesus. Sabi sa Mateo 7:22-23, sa araw ng judgment, marami magsasabi sa akin, and si Jesus po nagsasalita, Panginoon, hindi bubat sa inyong pangalan ay nangaral kami. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Gumawa kami ng mga himala. Ngunit sasabihin daw ni Jesus sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. You evildoers. Grabe to Active na active sa ministry mga tao na to. Casting out demons, doing all sorts of miracles. And yet, sabi ni Jesus, away from me, you evildoers. I never knew you. You see, we can have all the forms of being religious and yet lack the most important thing. Does Jesus truly know who we really are? Do we have a relationship with Him? Kilala ba tayo ni Jesus? Number 2, demons know their final destiny. Sabi ng mga demonyo, have you come to destroy us? Alam niyo po sa panahon ngayon na desensitize na
Okay? Yung mga evil at demonic forces, naging romantic movies yung mga yan, naging vampira and all, witches, okay? And even yung mga TV series na Lucifer, pinoportray po na si Satan ay savior in solving crimes. Na-blur na po yung lines between good and evil, which is dangerous. Especially for young viewers po. Sabi sa 1 Peter 5:8, be sober-minded, be watchful. The adversary, the devil, prowls around. Umiikot-ikot daw siya like roaring lion, seeking for someone to devour. So hindi kailanman magiging friendly si Satan. Kasi nature niya to steal, kill, and destroy. Kaya dapat aware tayo sa final destination po ni Satan. Kasi sobrang na-desensitize, na-romanticize. Hindi naman pala masama si Satan. May movie pa nga na si Satan naging Santa, di ba? Dear Santa. Pero Dear Satan na naisulat ng bata at lumabas, mabait daw si Satan. Kaya talagang buting kaibigan ko sa MTRCB, hindi talaga pinayagang makapalabas yung movie na yan sa atin. Sabi sa Revelations 20 verse 10, ano ba talaga yung final destination na to si Satan? Hindi siya kailanman magiging Santa Claus, okay? Hindi siya kailanman magiging crime solver. Sabi sa Revelations 20 verse 10, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophets had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Yan ang ending ni Satanas. Yan ang ending ng mga cohorts ng mga demons and evil. Yan pong final destination ng kanyang mga alipores. Okay? At kung hindi tayo maniniwala sa Diyos, yan din po ang magiging ending natin. We will be thrown into this burning sulfur throughout eternity. Hindi ka masunog-sunog. Okay? Ibig sabihin niya, hindi mapipigilan po, okay, ang power and authority ni God over Satan. At aware naman po yung mga demonyo dyan. So in the end, we should recognize Jesus for who He truly is, not just a wise teacher, not just a miracle worker, not just our Savior, but the Holy One of God with ultimate authority over all. You see, with that, we can declare authority over our lives. Sa fear mo, anxiety, addiction, spiritual battles. So we should stop giving too much attention to the enemy. Start living with confidence that Jesus has already won the battle. Kaya po, kung ikaw yung nakikinig ngayon, at parang feeling mo, parang mas may authority sa akin si Satan. Parang hindi kaya ni Lord tong labanan tong mga pinagdadaanan ko ngayon. Alam mo, our God, Jesus Christ, is sovereign, all-powerful, in authority over all. You just have to subscribe, to submit, to fully surrender to His authority. Kaya ito po discussion questions natin para bago tayo matapos. Anong part ng kwento ang pinaka nagka-impact sa'yo? Una, kilala mo ba talaga kung sino si Jesus? Kilala mo ba siya bilang Jesus, the Holy One of God? Na He is not just a Savior, our Savior, but He is also our Lord. Let's submit and let's surrender to His will and authority. Hindi si Jesus ay hindi genie na pag hinimas mo, oh, Jesus, my prayer is at your command. Sundin mo to. No. He is Lord, that every knee shall bow down. Every tongue should confess that Jesus is Lord. Okay? Pangalawa, bakit kaya madalas mas madali tayo maniwala sa kaaway kung sino si Jesus? Pero tayo, di ba, alam mo yun, parang mas naniniwala tayo sa kaaway. Mas powerful yan, mas malakas yan, mas nandito sa mundo yan. Si Jesus hindi ko nakikita. Yung mga alipores ng demonyo nakikita ko. Parang alam mo yun, yung mas naniniwala pa tayo sa power ng kaaway kaysa sa power ni Jesus. Bakit meron tayong pagkaalinlangan minsan sa power ni God sa puso natin? Alam nyo, ang key dyan, relationship. Kasi pag malalim relasyon mo sa Diyos, mas maniniwala sa kanyang kapangyarihan. Pangatlo, paano mo pamuhay ang authority ni Jesus sa daily struggles mo? Paano mo ito mapapamuhay? Kung ano mang battle meron ka, pornography,
addiction dyan sa online sabong o online sugal na yan. Okay? Authority over your pride, na parang feeling mo you're entitled to a lot of things dahil masipag ka, matalino ka, maganda ka, payat ka. So you have this pride creeping in. How can you exercise the authority of God over those things na hindi mo naman gusto talaga sa buhay mo? So yun po yung ating discussion questions. So discuss nyo po yan and then I'll end in prayer. Lord, marami pong salamat dahil you are the Holy One of God, Jesus. Ikaw ang tunay na makapangyarihan sa langit at sa lupa. Patawarin niyo po kami minsan, Jesus, pagka minamaliit namin ang kapangyarihan mo. Patawarin mo kami kapag ang buhay namin, Lord, ay hindi naayon sa kapangyarihan mo. Kaya Panginoong Jesus, tulungan niyo po kami na isa puso at hindi lang sa isip, Lord, yung aming pagkakakilala sa iyo. And may we submit, Lord God, every area na kailangan talaga namin, Lord, isubmit sa iyo. Every corner ng buhay namin, Lord, isubmit namin under your authority because you are the Holy One of God. We honor you this morning, this evening, this afternoon, anumang araw namin gagamitin tong devotion na to. In Jesus' name, amen, amen, amen. God bless you guys and we'll see you soon.